Bakit ayaw ng Ross kay Greg Slaughter? Giyaw, ipinaliwanag ang paghahanap ng kapalit kay Keith Datu. Mga ka-hoops, dahil sa malubhang injury ni Keith Datu, kailangang humanap ng kapalit ang rain or shine. At ngayon, inihayag na ni Coach Yeng Guiao ang kanyang shortlist at kasama dito ang mga pamilyar na pangalan, ngunit may isang malaking pangalan na hindi kasali. Bakit kaya? Ayon kay Coach Yeng, 3 pangalan ang tinitignan ng rain or shine, ang rookie na si Christian Manaytay at mga veterans na sina Mike Miranda at Justin Chua. Pero bakit wala si Greg Slaughter sa listahan? Ang unang opsyon ay ang kanilang first round pick na si Christian Manaytay. Siya ay 6'5" at sanay maglaro bilang power forward o center. Bagamat rookie, ito ang perfect na pagkakataon para sa kanya na magpakita sa PBA. At dahil tapos na ang kanyang kontrata sa Nueva Ecija Rice Vanguards sa MPBL, available na siya agad. Isang young investment para sa future ng team. Pangalawa, ang mga veteranong sina Mike Miranda at Justin Chua. Bakit sila? Dahil pareho silang naglaro sa ilalim ni Coach Yeng noong nasa NLEX pa siya. Ibig sabihin, pamilyar na sila sa kanyang sistema. Hindi na kailangan ng mahabang adjustment period. Alam na nila ang mga patakaran at expectations ni Coach Yeng. Parehong available ang dalawa bilang unrestricted free agents. Teka, mabilis lang to. Promise, quick trivia muna. At ngayon, ang ating trivia of the day. Alam nyo ba kung ano ang UFAWR2S? Ito ay nangangahulugang unrestricted free agent with rights to salary. Ibig sabihin, pinalaya na ng kanilang dating team sina Miranda at Chua, pero ang karapatan para sila ay mag-sign sa PBA ay hawak pa rin ng mga team na yon. Kung kukuha ang rain or shine sa services nila, kailangan nilang makipag-negotiate sa Blackwater para kay Chua at sa NLEX para kay Miranda para makuha ang kanilang rights. Isang proseso na kailangang daanan. At ngayon, ang pinakamalaking tanong, bakit hindi isinama si Greg Slaughter, ang 7-foot na center na gustong bumalik sa PBA? Malinaw ang sagot ni Coach Yeng. He will not fit our system. He's not suited for the game we like to run. Ipinakikita nito ang commitment ni Coach Yeng sa kanyang sistema, ang mabilis, high energy at may press na laro. Si Slaughter bilang isang traditional half-court center ay hindi makakasabay sa ganitong estilo. At pinatunayan ni Coach Yeng na wala itong kinalaman sa anumang PBA silent ban. Sabi niya, kung naniniwala siyang makakatulong si Slaughter, hindi siya pipigilan ng kanyang mga boss kunin ang big man. Narito ang aking analysis, mga ka-hoops. Ang desisyong ito ni Coach Yeng ay isang magandang halimbawa ng matinong team building. Hindi niya tinitingnan lang ang pangalan o laki ng player. Ang pinakamahalaga para sa kanya ay ang fit sa sistema. Mas gusto niya ang isang player na kahit slightly less skilled pero perfect para sa kanyang game plan kaysa sa isang star player na hindi makakasabay. Ipinapakita nito ang disiplina niya bilang isang coach. Alam niya kung ano ang kailangan ng kanyang team at hindi siya nagpapadala sa hype or sentiment. Kaya mga ka-hoops, sa tingin nyo, sino ang dapat piliin ng rain or shine? Ang rookie na si Manaytay? O ang mga veteranong sina Miranda o Chua? I-comment nyo ang inyong payo para kay Coach Yeng. Sino ang pinakamagandang fit? Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-ring ang bell para sa lahat ng PBA trade rumors at team news. Better late than never, mga ka-hoops.